Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Batas PH 9 minutes ago. Ito, no live stream for Sandro Marcos. House Majority Leader and Ilocos Norte Representative Sandro Marcos has requested that his appearance before the Independent Commission for Infrastructure be conducted in an executive session, meaning the hearing will be closed to the public and not live stream. We have written earlier to formally request an executive session because our client here has already submitted himself voluntarily. He would like to share as much information as he can, as candidly as possible. More importantly, there may be critical information that could be elicited from his testimony, which may jeopardize or compromise further investigation by this commission. Yun po ang sulat ng abogado ni Congressman Sandro Marcos. So, pagkatapos po ng pasabog ni Saldico na kung saan pinangalanan niya si Sandrico, una pala yung listahan, yung top 51 government officials na kurakot, pang-apat si Sandro Marcos. Ayun, yun ang unang lumabas. And then, yung isang video ni Saldico, sinabi niya doon na maraming budget insertion si Saldico, aabot ng 50 billion for the last 3 years. At inilabas ni Saldico ang mga resibo, yung 2025 insertion. To me, those are very solid evidence, yung resibo na pinakita na hindi naman nilabanan, wala lang daw, basta hindi daw totoo. Bakit mo sabing dito nandun very clear, detalyadong listahan ng mga proyektong naisingit. Tapos nanawagan lang siya sa publiko na huwag magpabudol kay Saldico. Tapos ito na nga, voluntaryo siya na magpaimbestiga sa ICI. Why only now? Kung wala sanang itinatago, napakaganda sana nung bagong salta, bagong simula ang ICI, nagboluntaryo na siya. Wow! Pupurihin pa siya ng taong bayan. Yun din ang opinion ni Miss Karen Davila sa kanyang pag-interview sa mga ICI officials nung nagsisimula ito na bakit hindi nyo unahin ang Ilocos Norte na imbestigahan? Wala. Deadma. Ang daming nananawagan. Naunahin nyo, imbestigahan ang flood control project sa Ilocos Norte. Wala lang. Pinabaliwala. Hanggang lumabas si Saldico at nagsabi na ang utak sa flood control o yung mga budget insertion ay ang Pangulo mismo, Martin Romualdez, kasama na si Congressman Sandro Marcos. Ngayon lang sila nagboluntaryo na magpaimbestiga sa ICI. Okay. So, kumusta man? Naniniwala pa ba kayo sa ICI? Credible ba ang ICI? To me, hindi na. Okay pa sana nung nandun pa si Mayor Magalong. Okay sana nung nandyan pa si dating Secretary Rogelio Singson dahil to me, itong dalawang ito is matitinong opisyal sa gobyerno. Kaya lang, hindi sila nagtagal. Naunang umalis si Mayor Magalong dahil pinipigilang mag-imbestiga. Ano ba yan? Kaya nga tinawag nga independent commission. In-appoint nila na investigator and advisor. Tapos, kini-question bakit siya nag-iimbestiga. Ano ba yan? Halatado. O ngayon, bago lang, nag-resign si Secretary Singson. Anong statement niya?
Why would I risk my life and family in solving the problems of Malacanang? Talagang, wala na, booking na. So ito ngayon, ICI, a-appear ko no, tapos executive session. Ayaw ipakita sa taong bayan. Balang ICI. And most likely, pagbibigyan ng ICI. Bakit? Kaya ang ICI, according to Congressman Duterte, Pulong, according to Attorney Vic Rodriguez, propaganda lang, panakip butas, para ipakita lang na may ginagawa ang administrasyong ito laban sa korupsyon sa flood control. Kaya lang, to me, wala akong maaasahang magandang mangyayari sa ICI. Kaya sige, magpa-imbestiga lang, executive session, yan na yan. Tingnan natin magbasa tayo sa comment ng mga taong bayan. Dali Ito, comments. Romel Midrano. Executive session, kung totoo itong news nito, where then is transparency? Roy Pardo, may itinatago. puro na naman kaululan yan. Once Mick Manero, he doesn't want to know the whole Filipino, the whole truth. Marxist McDade, kasama sa script yan. Ali Moon, ka-otso-otsohan yan. Recuerdo Yao, exempted yan sa question and answer portion. Ken Tinidero, red carpet entourage lang pala ang live. Emmanuel Yana, sarado na ang ICI. John Paul Bautista, home court advantage. Earl Cruz, lakasan ng loob, biglang ayaw ng live stream. Mga public figures pero gusto close to public ang hearing. Paul's Digest, tama lang pala, di dumalo si Congressman Pulong. So, anong maasahan natin sa ICI? Talagang wala. Nagsasayang lang tayo pera ng taong bayan sa ICI hearing na yan. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa Tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. O karon mo na ni si Angkol ang matagaan og yero. So mo ni ang balay ni Angkol nga kuan lang, kawayan lang tanan, kawayan. So among gitagaan og yero aron pud makaatop siya. So mo ni ilang kahimtang nga kawayan lang ang ilang atop. O apil pod ang ilang dingding kawayan. So makita gid nimo nga luoy gid kay sila. So apil pod ang ilang abuhan. So mo nilang ilang abuhan. So kawayan lang pod ang ilang atop. Og karon ko unsay imong masulti nga natagaan kag yero nga nasurvey gid namo ang imong balay. Salamat sa Ginoo nga natagaan kog supply sa kuan. Kung wala ang tabang nga di pag yun ni mailisan. So kawayan lang yun ang imong kuan atop. So magpasalamat ka sa Ginoo kay natagaan kag yero, Kol. Pila na imong edad, Kol? Si Angkol 51 daw iyang edad. So na kay anak, Kol? Pila, Kol, imong anak? Duha. So si Angkol na anak duha. So mo ni ang ilang kahimtang. So dako kay ang pasalamat nga bisan sa ilang layo kaya ang ilaha, so naabtan gihapon sila sa panghatag og sin. So Kol, salamat pud kaayo nga nakaanhimi sa imong balay ug nabisita gyud namo.
So unsa ra di imong ka panginabuhian kol? Umurag yapon. So manguma lang ka kol. So panginabuhian ang kol, mag-uuma lang siya. O sige kol, salamat. Salamat.